Hi guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV, and ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin, ang love, pag tinamaan ka niyan, hindi yan basta-basta mawawala. Lalo na kung naaalagaan yan at hindi mo yan sinasamantala. Pero ang tanong ng maraming kababaihan, bakit may mga lalaki na sobrang in love sa'yo, pero pagkalipas ng ilang buwan, parang bigla na lang nawawala yung pagmamahal nila? Tapos nakikipaghiwalay na or naghahanap na ng iba. Alam nyo, nangyayari yan dahil posibleng may nagawa ka para mawala yung love na yun sa'yo. Or, nasa lalaki talaga yung problema. Kaya sa video na to pag-uusapan natin kung bakit nga ba madaling mawala yung pagmamahal ng isang lalaki. At yan ang topic natin ngayon. Kaya chill ka lang dyan dahil pag-uusapan na natin yan pagkatapos ng intro. So ano nga ba yung dahilan kung bakit madaling mawala yung love ng isang lalaki? Number 1, dahil ginowa ka lang niya dahil sa itsura mo. Minsan ginojowa ka lang ng isang lalaki dahil may nakita siya sa panlabas na anyo mo, kaya kanya nagustuhan. Pwedeng dahil sa kagandahan mo, sa sexy ng katawan mo, sa forma mo, or sa kinis ng balat mo. Hindi ka niya ginawa dahil sa nahulog yung loob niya sa'yo. Pero, sapat na yung pisikal na katangian na yon na nakita niya sa'yo para hindi ka tigilan ng isang lalaki. Kaya gagawin niya ang lahat para makuha ka niya, para maging kayo. Mapapansin mo na magiging obsessed din sa'yo yung lalaki. Pero habang tumatagal kayo sa relasyon, mapapansin mo na parang tumatamlay na yung pakikisama niya sa'yo. Yun ay dahil nagsasawa na siya kung ano man yung unang nakita niya sa'yo o yung unang nagustuhan niya sa'yo. Hindi na siya nagiging masaya doon. Kaya ayan, hahanapin na naman niya yan sa iba. Ang saklap, diba? Pero may mga ganyan talaga. Number 2, dahil sa pansariling kasiyahan. May mga lalaki nang habol lang sa babae ay yung petchay nila or yung pera nila. Pero syempre matik yan, hindi nila sasabihin yan na yun lang yung habol nila sa'yo. At gagamitin lang nila yung salitang love para makuha ka nila, para makuha yung mga gusto nila. Dahil alam naman natin na maraming nagiging tanga dahil sa love. Kaya love din yung gagamitin nila para makuha ka, para maging kayo. At pagtagal ng relasyon nyo, pag wala ka nang maibigay or nagsasawa na siya, ang ending, ayun, iiwan ka na lang na basta-basta. Kaya mahalaga na kilatisin nyo munang mabuti yung mga manliligaw nyo. Pero ang problema sa panahon ngayon, sasabihin nila na hindi na uso yung mga ligaw-ligaw na yan. Para cool, diba? Marami yan sa panahon ngayon. Pero pag iniwan sila makalipas ang ilang buwan, ayun, sasabihin nila lahat ng lalaki manloloko, 'di ba? Number 3, dahil mataas yung expectations niya. May mga lalaki or babae na pag nasa ligawan stage pa sila, hindi pa sila nagpapakatotoo. Aminin nyo yan. Dahil ang gusto nilang ipakita ay kung ano yung gustong makita ng taong gusto nila o yung taong nagkakagusto sa kanila. Kaya yan, mag-e-expect ka na magiging ganito siya, magiging ganyan siya doon sa tao pag naging kayo na. Pero pag naging kayo na at habang tumatagal yung relasyon nyo, saka din lumalabas kung ano yung totoo. Kaya ayan, yung akala mo na mahinhin, mahinhindutin pala. Yung akala mo na understanding, aandarin ka pala. Kaya ayan, nung iba yung nakita niya doon sa expectations niya versus sa realidad, nawawalan ng gana yung lalaki at nakikipaghiwalay siya. 'Di ba? Nakakalungkot man pero maraming ganyan. Lalaki man or babae. Dahil na rin sa kagustuhan na mapasa atin yung taong gusto natin. Kaya binabago natin yung sarili natin. Na dapat ay hindi. Lalo na kung pangmatagalan na relasyon yung habol mo. Magpakatotoo na lang kayo. Ipakita mo kung ano ka talaga para walang sisihan. 'Di ba? Pang-apat na dahilan, dahil
hindi siya makontento. Merong mga lalaki na hindi talaga kayang magjowa ng iisa lang. Gusto nilang jowain lahat ng babae na matitipuhan nila. Dahil ang feeling nila, ang cool nila pag marami silang babae. Astig sila pag marami silang chicks. Well, para sa akin, ang tingin ko sa kanila, mga mahihinang nila lang. Dahil para sa akin, hindi sukatan ng pagiging tunay na lalaki ang pagkakaroon ng maraming babae. Hindi sukatan ng pagiging tunay na lalaki ang pagkakaroon ng puro panganay na anak. Para sa akin, ang sukatan ng tunay na pagiging lalaki ay yung kayang magmahal ng tapat sa iisang babae lang. Yung kayang layuan yung tukso para hindi masaktan yung babae na pinangakuan niya na hindi niya sasaktan. Para sa akin, astig yung mga lalaki na mga ganyan. Kaya bilib na bilib ako sa mga tatay at mga lolo natin. Number 5, dahil hindi nila alam kung ano ang gusto nila. Meron mga lalaki na hindi talaga nila alam kung ano yung gusto nila. Yung lahat na lang ng nakikita nila, gusto nilang makuha. Andyan yung maraming pera, masaya at walang problemang relasyon, yung pa-travel-travel lang sila, magandang trabaho at mataas na sweldo, magarang kotse, magandang motor, malaking bahay. Kaya yan, hindi sila makapagseryoso sa isang relasyon. Dahil hindi mo naman pwedeng pagsabay-sabayin lahat yan, di ba? Lalo na kung walang suporta yung partner mo. Or, nag-uumpisa ka pa lang, di ba? Kaya minsan nakikipaghiwalay yung lalaki dahil hindi nila alam kung ano yung uunahin nila. Dahil hindi talaga nila alam kung ano yung mga gusto nila. Number 6, dahil mahal pa niya yung ex niya. Siguro nung naging kayo na, sinubukan ka din niyang mahalin. Hanggang sa na-fall nga din siya sa'yo. Pero ang problema, habang tumatagal, lalo niyang namimiss yung ex niya. At lagi kanyang naikukumpara sa kanya. Kaya ayan, may mga pagkakataon na pabago-bago siya ng nararamdaman sa'yo. Minsan malambing siya, minsan naman parang nanlalamig siya sa'yo. Yun ay dahil may kahati ka sa puso niya. Alam nyo, mahirap kalaban yung ganyan. Kaya kung nararamdaman mo na parang hindi siya makamove on dun sa ex niya, hayaan mo na lang. Iwan mo na lang siya. Dahil lagi ka lang masasaktan dyan. Lalo na kung mahal pa niya yung ex niya. Pero syempre, hindi naman lahat ganyan yung dahilan. Dahil may mga lalaki din na talagang naglalaylo lang pag naging kayo na. At walang problema dun. Hindi nababawasan yung pagmamahal sa'yo ng lalaki pag ganon. May nagawa din ako na video na ganyan noon, kaya panoorin nyo na lang para mas maintindihan yung mabuti. So yun, maraming salamat po sa panonood and shoutout po muna tayo. Shoutout kay Karen. Shoutout din kay Antonia Arellano from Hong Kong. And yun, yung mga nagpapa-shoutout sa last video natin. Kukunti lang yung views, kaya kukunti rin yung nag-comment, kaya yun lang yung nagpapa-shoutout. Maraming salamat pa rin sa panonood. And ingat kayo sa mga kayo naroon. I love you all. And God bless. And sana happy tayo lahat. Peace and goodbye.